Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sucatco, guro sa Araling Panlipunan 9. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa sistemang pang-ekonomiya. Ano nga ba ang sistemang pang-ekonomiya? So ito ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. So ang sistemang pang-ekonomiya, ito ay ang pagkakaroon ng isang maayos na sistema para maisaayos ang paggawa ng mga produkto sa produksyon, pagmamay-ari ng mga ari-arian o ng mga bagay na meron tayo, at paglinang sa pinagkukunang yaman at pagsasaayos or pag-aalaga sa ating pinagkukunan ng yaman na pinagkukunan ng yaman. Ano ang sistemang pang-ekonomiya? So, ang sistemang pang-ekonomiya ang sumasagot sa mga pangunahing katanungan ng economics. So, unang tanong, ano ang produkto at serbisyong ipoproduce? So, ano nga ba yung mga produkto na kailangan ng mamamayan at ano yung dapat na produkto na i-produce? So, sunod, para kanino ang mga produkto at serbisyong ipoproduce? So, sino yung gagamit? So, kailangan ba talaga nito? Hindi ba ito masasayang pag kinreate ang produktong ito? At pangatlo, paano ipoproduce ang mga produkto at serbisyo? Ano yung proseso? Ano yung mga materials na gagamitin? At gaano karami yung resources or natural resources na meron tayo na dapat ay gamitin sa pag-create ng mga produkto na kailangan ng mamamayan. Tamang paggamit ng pinagkukunang yaman, bagamat hindi matutugunan ng limitadong pinagkukunang yaman ang lahat ng pangangailangan at kagustuhan ng tao, dapat pa ring tiyakin ang lubos na paggamit nito. So kahit na hindi nito kayang supplyan yung pangangailangan ng tao or mas marami yung pangangailangan ng tao kaysa sa mga resources na meron tayo, kailangan na tiyakin ang maayos na paggamit ng ating mga natural resources at kailangan hindi ito agad-agad maubos. So kailangan pangalagaan ito para hindi tayo kapusin at para hindi tayo mamroblema sa susunod na panahon. Alokasyon or pamamahagi. So pagtatakda ng dami ng pinagkukunang yaman, halaga para matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. So kailangan lahat tayo kukuha lang tayo ng mga pangangailangan natin na ah, kung gaano lang karami yung pangangailangan natin at kung ano yung sapat lang para sa atin. Hindi tayo kukuha ng mga bagay na sosobra sa ating pangangailangan. So, hindi tayo kukuha ng mga bagay na sobra-sobra sa ating pangangailangan. Pangalawa, ito ang pamamaraan ng pagtugon ng tao ukol sa suliranin ng kakapusan ng mga pinagkukunan ng yaman. So, para hindi magkaroon ng hindi agad maubos, kailangan nating pag-isipan ang mga bagay-bagay kung paano natin gagamitin ang mga resources natin para hindi tayo kapusin sa mga susunod na panahon. So dapat ang pinagkukunan ng yaman ay mas matimbang kaysa sa pangangailangan. So 'pag mas matimbang pinagkukunan ng yaman, so hindi tayo kakapusin. Pero 'pag mas marami ang pangangailangan, mas malaki yung tendency na mas madaling maubos yung mga resources na meron tayo at mas malaking tendency na kapusin tayo. Budget ang halagang inilalaan upang tugunan ang isang pangangailangan o kagustuhan. So ito, pwede itong maging form ng salapi or pera or iba pa. So ito yung halagang inilalaan natin, no, para tugunan ang mga pangangailangan natin, mga gastusin natin. So kailangan natin mag-budget ng ating pera para mapagkasya natin kung ano yung budget na meron tayo para mapagkasya natin sa mga pangangailangan natin.
So, kailangan lang bilhin natin unahin natin yung mga needs lang talaga natin at yung mga kailangan lang natin rather dun sa unahin natin yung mga wants natin. So, tsaka na yun, kailangan unahin muna natin kung ano yung mga needs at kailangan natin para hindi tayo kapusin. Kailangang tumugon ang bawat lipunan sa tatlong katanungang pang-ekonomiya. So, na-discuss na to kanina, so nabasa na natin. So, una, ano-anong mga kalakal at serbisyo ang dapat likhain at gaano ito karami? Pangalawang tanong, paano lilikhain ang mga kalakal at serbisyong ito? Pangatlo, para kanino ang mga lilikhaing kalakal at serbisyo? Sa unang tanong, ano-anong mga kalakal at serbisyo ang dapat likhain at gaano karami ito? So, kabilang dito ang pagpili ng mga bagay na dapat likhain at kung ano-ano ang maaaring gawing alternatibo para dito. So, halimbawa nito, so kung ano-ano yung mga kalakal na dapat likhain or kung hindi man siya malikha, ano naman yung mga produkto na pwedeng ipamalit para sa produkto na ito na magbibigay din naman ng same satisfaction at same na ah, na at same lang na maibibigay na sa pangangailangan natin. Sumunod na tanong, paano lilikhain ang mga kalakal at serbisyong ito? So kabilang dito kung sino-sino ang mga lilikha ng mga kalakal at serbisyo at ang mga paraan, teknolohiya at presyo ng mga bagay na kailangan sa paglikha nito. So sino-sino ba yung mga magpo-produce ng produkto? So ito ba isang kumpanya, isang individual at iba pa? So ano nga ba yung mga teknolohiya na gagamitin sa pag-create ng mga produkto? Ano nga ba yung mga materyales na kailangang gamitin para magawa ang produkto? Sumunod, para kanino ang mga lilikhaing kalakal at serbisyo? Kabilang dito kung sino-sino ang makikinabang sa mga malikhaing kalakal at serbisyo at kung paano maisasagawa na ang maayos na distribusyon nito. So, sino nga ba yung gagamit ng mga produkto na gagawin? So, ilan yung gagamit ng mga produkto na gagawin at paano ito ipapamahagi na maayos sa mga mamamayan? Sistemang pang-ekonomiya. So, ang paraan ng pagsasaayos ng iba't ibang unit upang makatugon sa suliraning pangkabuhayan ng isang lipunan. Layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal at serbisyo at maiwasan ang kakulangan ng mga tao. Ang uri ng sistemang pang-ekonomiya, ang pagkakaiba ng sistemang pang-ekonomiya ay nakabatay sa kung sino-sino ang gumagawa ng pagpapasya at sa pamamaraan ng pagpapasyang ginagawa. Una sa uri ng sistemang pang-ekonomiya ay yung tinatawag na traditional economy, pangalawa, market economy, pangatlo, command economy, at pang-apat, mixed economy. Is yung traditional economy, ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala ng lipunan. Umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng damit, pagkain at tirahan. So traditional, ito yung mga traditional na kailangan ng tao or yung tinatawag or in other words is pwede rin tawagin natin yung mga basic needs ng tao. So dito yun umiikot sa traditional economy, kagaya ng basic needs, kagaya ng pagkain, damit, tirahan at iba pa na kailangan ng tao. Ang katangian ng traditional economy, so mga adbentahe nila, una, walang kompetisyong nagaganap kasi basic needs. Pangatlo, walang gulo o away. Pang-apat, hindi nakasisira sa kapaligiran. Ang disadvantage naman niya ay una, nakalantad sa mga pagbabago sa kalikasan. Pangalawa, so una kasi, so syempre,
maraming mga sakuna, so ang dumadating sa ating bansa, so madali itong maapektuhan. Pangalawa, limitado ang populasyon. Pangatlo, so apektado ng market at command economy. So, ang market economy kasi is ito yung sa mga pamilihan, and then command is yung government ang may control. Market economy, so ang produksyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagaganap sa malayang pamilihan. Sunod, ang bawat kalahok ay kumikilos alinsunod sa kanyang pansariling interes. So, dito kasi limited na yung hawak ng government sa kanila. So, sometimes kumikilos sila kung ano yung mas kapakipakinabang or kung saan sila mas magbe-benefit. Katuwid, ang market economy, so dito may kalayaan kang magkaroon ng negosyo or mag-open ng negosyo. May kalayaan ka rin dito na mag-set ng price or mag-create ng produkto na hindi pakikialaman ng gobyerno. So ikaw ang may full control ng operations at ikaw ang may full control or magde-decide kung ano yung dapat na presyo at kung ano yung quality ng produkto dapat na meron ka. So, hindi ka mapapakailaman dito ng gobyerno. Ano nga ba yung mga characteristics ng market economy? Una, private property. So, sila yung may-ari sila ay pribado. Pangalawa, freedom of choice. So, may choices sila sa mga bagay-bagay na gusto nilang magawa or makamit. Pangalawa, motive of self-interest. So, inuuna nila yung mga personal na interest nila o yung mga pakinabang na makukuha nila sa isang bagay. Next is may competition. Next is system of markets and prices. So, sometimes sila yung nagsiset ng price sila sa merkado. Sumunod ay limited government. So, hindi na ito full control ng government. So, limitado na lang yung control ng government. So, kaya may kalayaan sila na gumawa ng mga desisyon na magbe-benefit para sa kanila. Sumunod naman ay ang tinatawag na command economy. Ang ekonomiya ay nasa kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay may ganap na kapangyarihan na gamitin ng husto ang lupa, paggawa ng kapital upang makamit ang mga layuning pang-ekonomiya. So ito, ang may full control naman sa uri ng ekonomiya nito is gobyerno. So sila yung nagdedesisyon kung ano yung mga produkto na gagawin, kung ano yung mga materials na gagamitin, at kung paano ito i-distribute sa mga mamamayan. So sila yung nagde-decide at nagpapatakbo nito. Mixed economy, so pinaghalong sistema ng market at command economy. So hinahayaan ang malayang pagkilos ng pamilihan, subalit maaring manghimasok ang pamahalaan sa presyo at kaligtasan ng mga mamimili. So dito, mix na siya. Mix siya ng market at command economy. So dito, malaya ka magkaroon ng isang negosyo, pero may supervision or may control pa rin ang gobyerno when it comes to price at yung mga at mag-inspect ng quality ng mga produkto na gagawin mo. So may sinaset lang sila dito na price na kailangan ay iyon lang yung price ng specific product. So bawal itong tumaas kasi mino-monitor ito ng gobyerno. So, pwede na itong pakahimasukan ng gobyerno. Pwede ka sa makadaling salita, ang mixed economy, pwede kang malaya kang magnegosyo, pero with the supervision of the government. Para sa inyong takdang aralin, unang sagutin ang mga tanong. So, unang tanong, bakit mahalaga na magkaroon ng sistemang pang-ekonomiya ang ating lipunan? Pangalawang tanong, para sa iyo, ano ang angkop na sistemang pang-ekonomiya sa Pilipinas? At doon na nagtatapos ang ating aralin. May mga tanong ba? Paki-send na lang po sa akin ng message at mag-iingat tayong lahat. Natuto ba? Salamat! Bye!